Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karibyo natin, people power na. Aba, yan mga kababayan, palasyo nagpanik na. Wala na sa sarili. Aba, yan po mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Patuloy ho ang sandbagging, mga kaibigan dito. Narawa po yung mga taga Pampanga. Pampanga, mag people power na kayo. Eto, yung flood control nila mga kababayan, sandbag. Teka lang. Wala bang ano dyan yung mga automated na nangyari sandbagging yung ginaganyan paano? Mayor, sa tanong ng ating mga Mayor. kababayan, paano ba nagsilbi ng tunay ang flood control dito ho sa inyong bayan? Meron naman hong tulong kung sana kung ginawa lang naman ng maayos. Kung Yan na naman eh. Hindi nga ginawa ng maayos mga kababayan. Huwag na tayong maglokohan dito. sa doon ito, yan, tumawag ho tayo sa DPWH, Tumawag sa DPWH. Anong ginawa? kay Vice Governor Delta, Ah. nagsasandbag ho tayo, no, para hindi umapaw yung ating DPWH, ang kanilang flood control sandbag. Wala na Pinapaguladalang sa sako. hulog. Grabe! Wala na sa hulog mga kababayan. Sandbag lang pala yung DPWH natin dyan eh. Ay nako. Anong nangyayari dito sa Pilipinas mga kababayan? Saan napunta? Magkano bang ano? Baka bilyones na naman ang dyan ha? Bilyones po yung budget sa flood control. Tapos sandbag lang ang ipapang band-aid solution. Nako. iniwan ho nila to. Iniwan pa. Hindi kinongkreto. Oh. Hindi Trabaho po nila yon kasama sa 252 million. Ah. Konkreto. 252 Yun po kasama million. sa 252 million. Ah. Konkreto. Bakit dito Konkreto. po? Hmm. Iniwan nila, hindi nakakongkreto. So ito po, Ayun. ito. Nako. Kamo, Yung portion na yan. ito tinutungtungan natin. Itong tinutungtungan natin ngayon, lupa ngayon ito na ngayon pinoproteksyonan natin na hindi siya Bumigay. masira, no? Okay. Kung mag-overflow man, kaya nilagyan natin ng lona, nilalagyan pa natin siya ngayon ng sandbag nang sa gayon ay pag sakali man Kumbaga, pinoproteksyonan nila yung lupa, mga kababayan, para pag dumating yung baha, hindi gumuho yung lupa. Diba? Matalino rin eh. Pero milyones po. Milyones hindi- ang pondo. hindi masira yung ating dike. Tingnan ho masira. natin mga kaibigan itong para-paraan ho na diskarte nila. Para-paraan, ayan. Para patunayan lang natin, Mayor, na Patunayan yung mga buhaya talaga. ito lupa. Ayan may lono. So kung may butas siya, Parang si ano lang to, reporter ba ito? Parang si Kiko Pangilinan lang eto ang dagat. Wow, dagat. Eto naman, Luna. Eto, Luna. Di ba? nakakapa ako, Mayor. May tubig. Ayan. Buhangin Wow, may lupa. Oo, ganun ako. Kaya pinoproteksyonan po natin. Sinong kontraktor dito, Mayor? Sino? Ang nakaano po, AD Gonzales, ang nanalong kontraktor po dito. AD Gonzales. Liwanag na ho ba sa Gonzales. inyo? Bakit? AD Gonzales. Yari ka. Oh, Pinoproteksyonan po natin. walang yaka Sinong dong. kontraktor dito, Mayor? Ang nakaano po, AD Gonzales, ang nanalong Gonzales. kontraktor. Nagpaliwanag na ho ba sa inyo? Bakit bitin ho itong ano? Hindi naman no. Yun nga ho, basta ako, siyempre sa public works po ang aking tatanungin. Bakit nila iniwan na ganito to? Ang sabi po, naubos na raw po yung budget. Pera lang talaga dito sa Pilipinas, mga kababayan. Sa bagay, ano pang gagawin nila? Ubus na yung pera. Di ba? Paano hindi mauubos? Mula sa pinakamataas na pinagdaanan hanggang sa pinakamababang napuntahan. Di ba? May mga porsyento no? Ayan, mauubos talaga yan. Tayo. May Ito nakilala pa, ko pang drone. dapat people power na talaga dito Nakputa kayong mapanako. Ito po sa Pampanga uli ito, Pampanga ang pa rin. reaction. People power na tayo dyan. Pampanga. Kataya at matatas po. Dahil Sa pang animal. Na. Naman yung panuklo na buntok. Nakputa kayo. Tanay tayong animal kayo, ne? Animal kayo? Ayan, oh. Animal kayo? Pagdaan na singalbog, nakputa kayo. Ha? Eh, wayo kayo kami. Pinako yung konting nakputang animal na pontuning balin. Malayari kayo kami, makanyan. Tanay tayong nakputa kayo. Ore na pang matuwang magpe.
Isa lang natindahan ko, puta kayo eh, no? Pero anyway, sa mga nakakaintindi ng Pampanga dyan, paano man? Pa-translate. Facebook, ko pa mag-comment yan eh. Kaburan yung Oh. pang managkas. Hanggat ma-plus na rin ang alipunga. Grabe. Tingnan nyo. May bangka na dito mga kababayan. Ano ba ito? Palaisdaan ba ito? Ayo. Dakoto ko lang ang panagkasan. Talakbuta kayong taknido yung tamons kayo. Ayo. Ayun. O yan. Kaming magdusa. Limal kayo. Sila ang nagdudusa. Demonyos. Parang naintindihan ko. Parang Galit na galit po mga karyason. maiintindihan mo talaga kahit hindi mo alam yung dialect, maiintindihan mo. Naiintindihan ka po. Galit na galit dyan si Sir. Galit na galit po siya sa nangyayari dyan, di ba? Eto naman. Sino ba ito? Palayo, tapos At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slow protection para hindi na maubos. naguluhan yung nasa likod niya. Tingnan niyo. Linipat yung kalsada, kalapit, palayo dun sa bangin. At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slow protection para hindi na maubos. Kaya naman pala maging ganito yung bansa natin eh. Kasi yung nilipat yung kalsada. Di ba? Alright, reaction. Tingibis, nagbabalik reaction. Bangin. At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slow protection para hindi na maubos. Naguluhan yung nasa likod. Tinatawanan lang. Naguluhan yung nasa likod. Ayan o. Napakayaman yata ni ma'am, no? Mayroon siyang diamond. Pero, hindi lang siya mayaman. Maganda pa. Hindi, hindi Ito natin naman, alam na isa hindi pa. magde-drain yung tubig. Hindi raw niya alam kung hindi magdidrain ng tubig. Sinong engineer na kinuha mo, Brad? Sinong engineer? Di po ba mga kakila alam? Engineer na nandiyan, siya. Hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi raw Hindi nag-drain. talaga. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. Nahaharang. Hindi nyo ba napag-aralan yun? No? Hindi nyo ba nakita na hindi nahaharangan pala yung butas? So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Mura muna, Vince Dizon, di ba? Ito pa. Arap-arapan mga kareaksyon, binubulyawan po si Bangag. Kaya ito. PBM resign. Kapal ng mukha, no? Marcos resign. Go, mga kababayan. Ang kapal. Ari Roque, kailangan nating marinig at mareaksyonan ng mga bawat banat ng mga banateros at si Senador. Senador, ha? Kasama natin ngayon Palakpakan ng isang bayani! former presidential spokesperson. Pero yan. pasagutin ko muna kung sino mga nangangamkam. Ang mga nangangamkam ay mga bangag. Bangag. Butod. Ngiwi. Uy, bawal yung bawal na yung ngiwi, ha? Bawal na yung ngiwi. Kasi merong Bawal isang ang ngiwi. merong isang congressman na bawal daw gawing katatawanan ang may kapansanan. At magdidemanda daw siya. Sino yan? Ano pangalan niya? Ewan ko, kasi ikaw may kapansanan ka. Ako, okay lang. Araw-araw. Manda ka pa, Jack. Sa kanilang kamatayan black na yan, pwede sila magbulahan. No? Di doon sila magpurihan kung gusto nila. Pero kung sila ay sasabak sa politika, tanggapin nila ang pula, lalo na kung talaga namang kapula-pula sila. Sabi nila, attorney, okay man lang daw sa kanila kung tungkol sa trabaho yung batiko sa kanila. Di naman daw sila balat sibuyas. Pero pag mukha na daw yung pinag-uusapan, kapag kapansanan na daw yung pinag-uusapan, hindi daw dapat pinagtatawanan yan. Di ba sila nga, attorney, sila nga, grabe nga sila kung manira, di ba? Magnanakaw na si Inday Sara sa kanila, correct. Hindi pa nga napapatunayan yan, kaya nga may impeachment court, Pero, grabe sila makabatikos, di ba? Ginagawa rin nilang katatawanan yung picture ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. Di ba? Pinaglalaruan din nila yung picture niya sa... pa nga ng kanta yan, karton. Ginawa Kinarton pa nga nila. Pero yung kumanta nun, Nakarton na. nakakalakon, di ba? Ano masasabi mo doon, attorney? Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi.
Sila siguro may correct, mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain suka. Yung kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain suka nila. Dati-rate, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. So huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo, yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kain suka. Pero attorney, no, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa ng mamaliit sa'yo or nangalipusta sa'yo. Frustration na yun, Master Judea. Yung pag, pag, kumbaga, sa sobrang visit na nung tao sa'yo, pati tsura mo, visit na sila. Yes. So, pwede ba yun na kung magkakaso sila nga, gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So, parang mali pa rin. Well, ngayon, alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan, no? Dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, no? Lahat yan dapat tanggap nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nila ang demokrasya. Pero hindi, nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban nila ang demokrasya na mga bangag. Sa tingin mo, attorney, no? Kasi dati alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig siya sa gobyerno. So, yun parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasya natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang gano'n na lumalabas. Gano'n ho ba? Ay, talaga Parang ganun na nagsanib sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At yung mga nais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Correct. Alam naman natin na gaya ng mga bangag, sila rin ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no, na talagang gagamitin nila ang pananakot at saka yung mga taxation na ginagawa nila sa mga walang kamuwang-muwang ng mga kababayan para sila ay magkapera, no? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Correct. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Pero wala eh. Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulong Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente, no? Pero hindi po siya pumayag, mga ka-reaction. Grabe si Lenny, no? Tao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos, sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, naman, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. Ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi ba kakalimutan ng tambayan yan? Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pa ang botong makukuha niya ngayon dahil na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman lahat hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya ay isang estudyante sa Inglaterra, kilo-kilo. Grabe, sikat na sikat si BBM sa sa ibang bansa, mga kababayan. Na hindi nga lang pero sikat pa rin, di ba? Pagiging addictus, di ba? Sikat pa rin. Nakakahiya nga lang mga karibin natin para sa ating mga kababayan na nandun po sa ibang bansa kasi sasabihin po ng ating ng kanilang mga employer, no? Ay, ganyan pala presidente nyo. Naibabalita internationally. Addictus, no? So nakakahiya po para bilang isang Pilipino, nakakahiya po yan. Tapos pag pumupunta pa sa ibang bansa, mga kababayan, minumura pa. Di ba? Napanood nyo naman yung pagpunta nila sa minura. Ayan, hindi lang si BBM, kundi pati si Castro, mga kababayan, minura rin.
bili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford, no? So mas nauna pa nilang nalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine, na isa sa highest selling magazine dito sa Europe, no? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan na binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total nabanggit na rin po. Day Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yun, nililiquidate nga. Eh itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa hindi sa Bombay, hindi sa Incheck. Yung utang na yan sa bayang Pilipinas, attorney, 203 billion. At masipag daw siya kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, unang-una, bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya pinabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niyan tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Attorney, si paring RJ po ito. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga sila hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung election, 2022 election, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo, pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking tutulong nito sa taong bayan. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na kanilang biniyarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang. Ako talagang naniniwala dyan mga kabayan na yung buwis na yan. No? Kasi biruin mo hindi pa pinapanganak yung ating mga apo, kaapo-apuhan, di ba? Magbabayad na sila ng buwis eh. I mean, may babayaran na silang utang. Magbabayad sila ng buwis, pambayad sa utang mga kabayan. Kasi biruin mo naman, sa 2027 mga karibin natin, 7.2 trillion ang utangin mga kabayan. Saan kaya nila gagamitin yan? Di ba? Napakalaki naman yan. Saan nila gagamitin yan? Wala naman silang mga pinapakitang mga achievements, di ba? Mga legacy project. Wala namang ganun mga kabayan. Kaya magtataka tayo. Saan nyo gagamitin yan? Napakalaki naman yan. Merong tatanggap sa underwear na yan, no? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ang mga nagkakasala. Correct. At dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente.
So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Vico Soto. Ayun ang ano, kasi ibababa ng, kasi etong si Vico ay nasa 30 plus lang din, tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para Panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pang meron pa ngayong mainit na issue. Yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at iniimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Selective Ang justice katotohanan, yan. lahat silang mga politiko may pananagutan. Si Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na po pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking Utos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Correct. Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya kung magkano dinilip. Kahit pa nag-recant itong mga inayupak ng mga Marines, no? Itong mga duwag na Marines, coward Marines, no? Tapos kasama si Gutesa. Ganun pa rin Parang walang saysay yan mga kababayan. Sapagkat yung boss nila, si Zaldico, ay hindi pa naman nagbabago yung kanyang statement, no? Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura. Na yung motor mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Yes. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoa na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas sa katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? At sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Zaldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik Diba? Posible rin. Asa na siya? Hindi na nasundan yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Mahirap mag-speculate. Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig si Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganon, kung ikaw ay
Hindi, mas maganda rin yung, ito sa bagay, ito, pinag-uusapan yung flood control, no? Pero doon po sa naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, no? Pwede rin yon na humingi siya ng tulong, okay? Sa US, no? Para isawata itong ICC na ito. Malay natin, bigyan siya ng protection, then pwede na siya magsalita naman dito sa flood control, mga kababayan, di ba? At least, di ba, mayroon tayong pag-asang nakikita. Patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So, paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Alam, uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula, yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng... dati pa naman, nag-recant na yan si Guteza, no? Ngayon, itong sulpot ulit, mga kababayan, kumbaga, drama na po ito. Just to protect the mastermind, mga kababayan. Kung baga nung una, okay. Ko lang muna, parang sige, ito pahapyaw pa lang ito. Ngayon, ito pangalawa, talagang todo-todo na ito. Kumbaga, this is the climax na ito, mga kababayan. 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So, sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito? At kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video, tapos sinasabi niya na, lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo, makakaapekto pa ito sa unang-una, yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makaka-apekto pa kaya? Hindi na siguro Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila ay bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Guteza. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico na siya nag-utos at kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Guteza at itong 4 dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines. No? So nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies. No? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Guteza, no? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga. Kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya nga hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya. Lalo na mga kababayan, yung mga, di ba? Yung mga sangkot ay mga makapangyarihang, mga nilalang ng Pilipinas, mga karabinate. Para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Yun na nga, attorney, no? Kasi alam naman natin, kapag titistigo ka bago ka magsalita, you're under oath, di ba? So, dapat may pananagutan sila. Dapat may pananagutan din sila sa batas kasi nag-under oath sila, binitawan nila yung mga salaysay na yon, tapos biglang magre-recant. So, una-una, no? Dahil meron pa namang 14 na testigong nananatili. Dahil 4 lang naman ang bumaliktad at si Guteza, pwede pa rin ituloy ang kaso sa bisa nung testimonya ng natitirang 14. Pero dun sa 4 at kay Guteza, dapat sampahan na sila ng kaso ng perjury. At dapat pag-aralan kung meron pa rin silang mas malaking pananagutan
dahil sila naging instrumento sa Correct. sa krimen ng at least graft and corruption kung hindi man black and fair. Oo, ayun nga, attorney, sila ng mali-maletang pera. Makaka-apekto pa kaya yan? Sabihin na natin bumaliktad yan, paano naman yung hawak ni Leandro Lubiste Yun lang. na text messages na aling kay Batang Bersamin na nagpapatunay na ang presidente mismo nagkumpirma Nako. na siya'y kumukubra galing dun sa mga insertions niya. Diba? So, Correct. pabalik rin man ang ilang witnesses, marami pang ibang witnesses na pwede magpatunay ng mga bagay-bagay, no? At ngayon, siyempre, no, habang hawak din ni Leandro Lubiste ang mga text messages na yan, na nakita na ng ilang mga kongresista, napakahirap na talagang pagtakba ng katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin nga, miski tumanggap yung mga Marines na yan ng milyon-milyones, hindi na po pwedeng mabaliwala ang kanilang mga sinabi, lalong-lalo na habang hindi bumabaliktad ang lahat ng mga testigo. At parang napakadami namang testigo yan para bumaliktad silang lahat. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga karabin natin. Maraming salamat po.